Swatch Times Audemars Piguet Collaboration. Okay, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-controversial na watch collaborations nitong 2026, ang possible game changer para sa buong watch industry, ang collaboration ng Swatch at Audemars Piguet. At grabe, hati talaga ang watch community dito. May mga galit, may mga excited, at may mga nagsasabing ito raw ang future ng luxury watches. Bakit malaking balita ito? Para sa mga hindi masyadong familiar, ang AP o Audemars Piguet ay isa sa pinakarespetadong luxury watch brands sa buong mundo. Sila ang gumawa ng legendary na Royal Oak, isang watch na halos imposible nang mabili sa butik kung ordinary customer ka lang. Hindi ito parang relo na pupunta ka lang sa mall tapos bibili ka agad. Sa totoo lang, maraming collectors ang years naghihintay bago mabigyan ng chance bumili ng AP, kaya sobrang shocking para sa marami na makikipag-collab sila sa Swatch. At alam naman natin ang ginawa ng Swatch dati sa Moon Swatch with Omega at Bioceramic Scuba, 50 Fathoms with Blancpain. Parehong naging viral, parehong pinilahan, parehong nagdala ng bagong fans sa watch world. Bakit may mga galit? Ngayon, dito nagsimula ang issue. Maraming hardcore collectors ang nagsasabing hindi dapat ginagawa ito ng AP. Bakit? Kasi para sa kanila, luxury should stay exclusive. Kapag masyadong naging accessible ang design ng AP, baka raw mawala yung pagiging espesyal nito. Parang Ferrari daw. Imagine kung biglang gumawa ng murang Ferrari-inspired car para sa masa. Oo, mas maraming makaka-experience. Pero para sa iba, nababawasan yung prestige. At honestly, gets ko rin yung side nila kasi malaking parte ng luxury ay exclusivity, yung feeling na hindi lahat meron. Pero ito ang mas malaking picture. Pero eto naman yung kabilang side ng argument. Aspiration keeps luxury brands alive. Karamihan sa atin, hindi naman agad makakabili ng AP. Pero maraming tao ang nangangarap magkaroon balang araw. At minsan, doon nagsisimula yon, sa mas affordable entry point. Exactly what happened sa Moon Swatch. Daming taong unang beses naging interesado sa watches dahil doon. May mga taong dating walang pake sa horology na ngayon nanonood na ng watch videos, nag-aaral ng movements, at eventually bumibili ng mas serious watches. So ang tanong, what if itong Swatch Times AP collaboration ang maging gateway para sa next generation ng watch enthusiasts? Posibleng epekto sa watch industry. Sa tingin ko, ito yung pinakamahalagang part. Kasi kung maging successful ito, possible na mas maraming luxury brands ang gumawa ng ganitong collaborations. At maaaring mabago nito ang buong watch industry. Imagine, mas maraming young collectors, mas maraming taong papasok sa hobby, at mas magiging culturally relevant ulit ang watches sa younger generation. Kasi aminin natin, mahirap makapasok sa luxury watch world ngayon. Sobrang mahal, sobrang exclusive, at minsan parang impossible ma-reach. So para sa akin, hindi lang ito simpleng collab. Parang test ito para makita kung paano mag-a-adapt ang luxury brands sa bagong generation. Will it dilute the AP brand? Possible. Will it also introduce millions of new people sa watch culture? Very possible din. At iyon ang dahilan kung bakit sobrang interesting nitong Swatch Times AP collaboration. Pero ikaw, anong tingin mo? Good move ba ito ng AP o dapat nanatili silang untouchable? Comment down below. Gusto kong marinig opinion nyo.